Tiniyak na po ni Department of Justice Secretary Boying Remulla ang maraming kaso na kakaharapin at kinakaharap na nitong tumakas at nahuli sa Indonesia na si dating Mayor Alice Goo ng Banban Tarlac. Marami na raw nakapile na kaso at mga posibleng kaso pang i-file matapos nga ang kanyang ginawang pagtakas. Inaresto ng Indonesian Police yan. Dahil sa alert na ginawa natin ng DFA, yun ang unang dahilan, no? Pero siyempre, may notice na rin yan. May blue notice na yan eh. Sa loob ng Interpol. Ewan ko na kung may red notice. May red notice ba? Wala pang red notice pero may blue notice. At marami talaga siyang kaso. Pahina ang kaso na pwedeng isang pa. At ito eh, ilang pages to. This is 2.5 pages of cases that may be filed against Alice Goo. Kaya marami talagang violations. Tsaka ito kasi matagal na pinag-uusapan eh. Nung nahuli kasi yung dalawa sa Indonesia, nag-research na sila kung bakit mainit si Alice Goo. At alam na ng Indonesia yan kung bakit. Ano naman, ang ASEAN kasi malalapit ang mga tiga-ASEAN eh. Ang Indonesian Police, nag-uusap sa police dito. Ang ating NBI nakikipag-usap sa counterparts nila. Ganun din ang immigration. Kaya lang, hindi kasi immigration na may hawak. Kaya yung mga pagkakamada nito, iba na naman. Kaya kailangan pag-aralan ng gusto dahil maraming ang komplikasyon to. Marap na ho sa press conference si Secretary Boying Remulla sa harap ng media. Baka naghihintay na lang siya, kaya tingnan pa natin. We're sending an NBI team over again, a more higher, senior NBI agents to go to Indonesia to make sure that we are represented there. And DOJ, we're looking at sending some of our... So malinaw yan. Sir, PNP na po ba yung So, ang sinasabi rito ni Secretary Boying Remulla, sandali, tungkol sa PNP, dahil ngayon kailangan maliwanagan eh. Naghahanap din ng PNP dito kay Alice Reyes, ang NBI, gano'n doon, Department of Justice. So, paano ba ang coordination dito? Sa kanya, paano dito? So, yan, Police at NBI. Pag-uusapan yan, alam mo, hindi naman kami magkalaban ng PNP, magkakampi kami. Yan, diba? tama yan. So, it should not be an issue. Ayun. So, ayun ang sinasabi. Hindi parang mabigat na issue or usapin tungkol sa coordination ng PNP at saka ng NBI, Department of Justice. Sa katunayan, sinabi din po ni Secretary Boying Remulla na ang Senado at Kongreso pupuntahan din, haharap din sa mga investigasyon itong si Alice Goo. Makikipag-coordinate ang NBI sa police, at NBI Police at Senado at Kongreso tungkol dito sa pagbabalik sa oras na makabalik ni Alice Goo. Pero siyempre, mas priority nga po dito na mauna talagang mag-hearing ay ang Senado dahil sila yung merong warrant of arrest laban kay Alice Goo. Ang Quad Committee ng Kongreso, officially, meron din dati pang motion sila o open invitation pero hindi nga dumating. So, mauna lang ang Senado bago pumunta ng Kongreso. Ang maganda rito, yung coordination ng Senado, Kongreso, NBI, Police, Justice Department ay maganda. Sa oras na bumalik, ay kanilang papangalagaan ito at ihaharap sa lahat ng klaseng investigasyon. Umaasa din po ang Department of Justice na makikipag-coordinate. Kumbaga sa aamin, magbibigay ng mga paliwanag, kung ano ang kanyang nalalaman sa operasyon ng illegal na pogo sa Banban Tarlac at iba pang mga isyo na maaaring kinasasangkutan ng dating mayor na disqualified dahil pinaniniwala ang hindi Pilipino na fake ang mga dokumento. Kaya disqualified ng COMELEC at yan nga po ay bana, hindi na po pwedeng tumakbo sa kahit anong posisyon. So ito ay matapos kang mahuli si Alice Goo sa Indonesia. So may maayos na raw coordination ng NBI, mga senior agent ng NBI sa Indonesian government para sa formal turnover. So ang sinasabi rito, maraming kaso, 2.5 pages yung listahan ng kaso
Kabilang dyan ang human trafficking, non-bailable offense po yan. Kulong talaga si Alice dyan. Tax evasion, perjury, pagsisinungaling, na siya hindi naman pala Pilipino, pero pinagdidiinan sa maraming mga hearing sa Senado na siya Pilipino. At saka ho yung kanyang ginawang pagtakas ay panibagong issue yan. At yung posibleng kanyang kayamanan, na nagsimula sa 38 million lang ang kanyang kayamanan, pero umabot ng mahigit na 300 milyon. At nakapagtayo ng mga building dyan po sa loob ng bayan ng Banban, Tarlac. So, yan po yung talagang kaduda-duda dyan. Pero alam nyo, ang pinakamahalaga dito sa lahat, ngayon ay nasa kamay na ng mga otoridad, si Alice Goo, Crasanda, Casey, Ong, si Baterina, Baterna, Rosalyn Baterna, at iba pang mga posibleng may kinalaman. Dito ang dapat alamin at pigain ng mga otoridad. Ito bang grupo ng nasa likod ng Pogo ay nagnegosyo lang ng illegal dito? May kinalaman ba sila sa drugs at saka gambling? O ang kanilang pinaka-mission talaga ay naging espiya ng China sa Pilipinas? Yun po yung nakakalimutan na pero mahalagang ma-establish yun. Baka kunwari lang yung Pogo at iba pang business nila. Kasi yung kaduda-duda, kahit dun sa 46 ba o 42 na building sa Porac, Pampanga na operation ng Pogo, saan galing ang perang ipinagpagawa niyan? Yung mga building dyan po sa Banban, Tarlac na ganon din karami at may mga mansyon, saan galing ang perang yan? Yan ba ay maduming pera na dapat may pananagutan sa anti-money laundering law at illegal drugs, illegal gambling at iba pa? At siyempre yun ang pinaka-issue rito, yung pagiging espiya. Sila ba'y naging espiya ng China dito sa Pilipinas dahil nga patuloy po na nangihimasok, nangaagaw ng West Philippine Sea ang Chinese government diyan sa exclusive economic zone. So, importanteng ma-establish yun. Hindi sapat yung Pogo, drugs, human rights violation, or yung may kaugnayan sa pagkamkam ng libu-libong hektarya ng lupa diyan sa Central Luzon na nabili, pinagbili ng mga Pilipino sa mahal na halaga at binili ng mga Chinese national. So kaya ho yung isyong yan ay dapat ho hindi lang ma-establish yung kanilang negosyong illegal kung papaano ginawa at yung kanilang mission. Baka nga po front lang yan tapos meron na penetrate na ang Pilipinas. Mabigat po yan. So hopefully ito ay hindi pa kakawalan ng mga investigador, ng mga investigation body like Senate and Congress. Okay? Yung paaminin at itanong. Kasi sa mga hearing, hindi na itatanong yun eh. Yung baka espiya sila. Laging tutok lang ho sa Pogo pero in-extend ko lang po yung mga posibleng itanong na baka sakaling aamin at ma-establish na sila may kaugnayan sa pagiging espiya ng China. Mahalaga pong malaman natin yan. Huwag nating pabayaan ito. Huwag nating iwanan ang isyong ito. Samahan po ninyo ako dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV. Please like, subscribe, and follow para magtuloy-tuloy tayo ng pagbabantay, pagmamalasakit, paninindigan sa ating bansa, pagsuporta kay Pangulong Marcos, panagutin ang lahat, kahit sino pa, mga dating opisyal ng pamahalaan, kasalukuyang opisyal ng pamahalaan, at yung mga nakinabang sa mga illegal na gawain ito na sangkot sa iba-ibang krimen ang mga Chinese national na fake Pilipino.